Sa buwatang Marcos Jr., Liza Tanas, Liza Fair na kidnapper, tambaluslos na bribe na na tumanggap ng bribe mula sa Okada, Manila. What else do you want, Filipino people? Inaano kayo ni Pangulong Duterte, pinaglalaruan niya kayo kasi mga kayo, mga joto-joto. At hindi nyo alam yung mga pinagsasabi nyo. Kaso, wala nga kayong makasuhan. Tagal-tagal na nidilima, DOJ pa. Pinagloloko lang kayo ni Pangulong Duterte at pinaglalaruan niya kayo. Dahil kayo ay mga iyakin. Ano ginawa nyo? Diba? Na-booking na kayo lahat ng kadyotang ito sa buwatang Marcos Jr., Liza Tanas, Liza Fair na kidnapper, tambaluslos na bribe na na tumanggap ng bribe mula sa Okada, Manila. What else do you want, Filipino people? Enough for this, mga kadyotahang, mga balita, puro mga pinagsasakyan nila, yung mga kalokohan ni Pangulong Duterte. Meron man akong death squad. Sabi ni Pangulong Duterte, si Danao, yung katabi mo, si Bato, death squad man yan. Di ba? Nilalansi lang kayo. Kumbaga sa madaling salita, inaano kayo ni Pangulong Duterte, pinaglalaruan niya kayo kasi mga kayo, mga joto-joto. At hindi nyo alam yung mga pinagsasabi nyo. Kaso, wala nga kayong makasuhan. Tagal-tagal na ni Dilima, DOJ pa. Oh, di ba uutal-utal si Dilima doon? Nang sinabihan siya ni Jinggoy, very personal kasi yung ni Jinggoy dahil ang laki ng kasalanan ng Noynoy at ni Dilima dahil pinakulong niya mga yan. Well, which is politics in the Philippines is really crazy na gusto mong gurgon, pwede nga wala ng gobyerno, tayo-tayo na lang, kanya-kanya. Kasi ang pera ninyo napupunta lang naman sa mga buwakan ng Ginimis na ito, na mga tiwali. O, tapos inaano-ano niyo yung Pangulong Duterte. O, niloloko lang kayo ni Duterte. Pinagloloko lang kayo ni Pangulong Duterte at pinaglalaruan niya kayo. Dahil kayo ay mga iyakin. Duroy-duroy, si Risa daw lukaret. Okay? Pinaliwanag ni Pangulong Duterte sa una pa lang na hindi siya magsusorry sa kanyang ginagawa o ginawa sa War on D. Dapat nga kayo mag-sorry. Yung kasinungalingan nyo lahat noon. Pinakalat niya sa international community na ganito mga natsugi. Alam nyo, mga kababayan, yung mga gising dyan, ang pinagtatanggol ng Pulawan ay ang mga kriminal. Although, meron ngang mga bata talaga, at yung si Kia na yun, nilitis naman yun, yung polis, nakakulong na ngayon yun, yung biktima. Kasi hindi lahat ng polis matino. Lalo na sa panahon ni Bangag. Nakita niyo mga polis doon? Na inutusan ni Bangag. Yung pinamunuan ni Torre, hindi niyo pa ba nakita doon? Bata-batalyon, 1,500 yata yun. Baka 2,000 ba? Baka, ewan ko, ilan ang bilang doon sa Davao, na ginulo nila ang Davao. Nakita niyo yung suppression, oppression, martial law na pagigipit? Tapos ngayon nagre-reklamo kayo dahil binagmumura kayo ni Pangulong Duterte. Buti nga mura lang inabot ninyo eh. Dapat nga ini-JK na lang kayo yung sinasabi niyong EJK eh, di ba? Dapat nung mga panahon na yun, kasama kayo doon sa bilang ng mga nakahandusay, no? Kayo ay kasi protector kayo ng polboronic. Ulit-ulitin ko mga kababayan, lahat po, ngayon, actually nalungkot ang palasyo ng mga ahas. Dahil nabigyan ng limelight ang Pangulong Duterte, hindi nga kayo naka-ik. Hindi kayo nakaporma. Akala niyo pa, baston-baston lang yung Pangulo. Nakaporma ba kayo? Paulit-ulit ang Pangulong Duterte na hindi nyo alam kung paano maging mayor. Alam mo ako, kahit hindi ako naging mayor, kung may power lang ako, sabi nga ni Pangulong Duterte, pag binigyan siya ng pagkakataon, doblado yan. Ako hindi lang doblado. Di ba? Kwadrado. Di ba? Pumalakpak. Okay? Ang gallery. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, gallery, don't encourage me something. Parang ganun yung sinabi ni Pangulo. Di ba? Huwag niyo ako encourage na, dito.
Lalo mga ano doon, mga gorgor sa mga Jutang Ginimes. O, tignan mo, naglabas na kagad sila, o. O, yun. O, yan. Nagbayad na sila ng, okay, nagbayad na sila ng, hindi, baka tape lang ito, may nagpadala sa akin, ng mga nagrarally para sa war on D. Kaya kakasuhan nyo na si Digong. Tagal-tagal na nga, gusto ko nga kasuhan, gusto ko nga i-contempt nyo yan eh. Contempt nyo na yan. Ano magkalabasan na? Ayawa to mga to. Oh. Inako na nga niya eh, na siyang may responsibilidad eh. Ano pang ginagawa niya? Mag-file na kagad kayo ng case. Right? Mag-file na kagad kayo ng case, huwag nyo nang patagalin. Oh, tingnan nyo ngayon, meron na namang na biktima ngayon, senior citizen. Dyan sa Cavite. Sige nga, puro duan na lang kayo. Puro na lang duan, gurguran, kidnapan, dahil si Lisa ang may promotor niyan. Ha? Anong gusto niyo? Yung presidente niyong bangag ngayon, na mismong it's not really simple, yung calamity preparedness, hindi alam. Anong gagawin natin? Daw gago. O ang Duterte, na at 79, lumabas ang sa bibig ni Pangulong Duterte, dragon. Di ba? Wildfire, sabi ko nga. Grabe. Nakita nyo yun? In-underestimate nyo yung Pangulo. Tapos sinasabi ng mga ng mga bangag na trolls ni BBM, si Duterte machuchugi na ganito, mahina na, mga ganon. Baka mauna pa yung si Bangag Machugi. At 79, ang utak ni Pangulong Duterte parang 20 anyos lang. Eh yung bangag yung presidente, ang utak, bangag talaga dahil hindi na nagfa-function yung kanyang mga brain cells. Kaya durog na durog, ayaw magpa-ambush interview. Gusto laging may script. Nakita niyo ba si Pangulong Duterte kung may script yon? Yung intro lang niya, yung speech niya. Pero yung interpolation, yung palitan ng balitaktakan, may script ba yun, 79? Eh di ba nilamon nga kayo? Chill joke, no? Buti nga hindi tinanggal yung ngipon mo eh. Mga linti. Utin kasi ni Jonel at Dayan ang inatupag, sabi ni Aki Boy. Ayun na nga. Sabi nga niya ng Pangulo Duterte, parang gustong ilimitahan ni virus yung pagbumura ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, bastos man ako man. Bastos talaga ako. Ako din, bastos eh. Lalo pag bastos kaharap ko. Alam mo, bago ko pa yan nakilala si Pangulong Duterte, as politiko, as mayor, nung bata ako, lagi ko sinasabi, kung bastos ka sa akin, mas bastos ako sa'yo. Walang acting dito, duroy. Salamat kaayo. That's BS, sabi nga ni Inday. Pag bastos ang kaharap mo, dapat tripling bastos ka. Pag demonyo kaharap mo, dapat triple kang demonyo. Kasi bakit? Yan dapat ituro niyo sa mga anak niyo. I'm serious. Sa larangan ng mundo ngayon, dati kasi tinuturuan natin yung mga anak mo, anak, magpakabait ka, anak. Yung ganyan-ganyan, pag may nang api, di ba yung saying na, pag binoto ka ng bato, batohin mo ng tinapay? Pag binoto mo ako ng bato, si bat ang babalik sa'yo. No, you have to teach your kids to be tough. Sinabi ko yan sa inyo. Ako, yung anak ko binuli eh. Kinder, 6 years old. Yak. Anak, mama, inaway ako. Ano sabi ko sa kanya? Ang panganay ko sa Pilipinas. Ano yak-yak mo? Duwag. Bukas, suntukin mo yung kaklase mo, ha? Lalaki. Siyempre, at 6 years old. Mama, di ba bad yun? Hindi bad yun. Mas bad yung ginawa niya sa'yo. Tamaan mo nito, anak. Isa lang. Pag hindi mo ginawa, lagot ka sa akin. Nasa behind the scene ako. Flag ceremony. Ginombag ng anak ko. Hindi niya makalimutan yan eh. Sabi mo, mama, lokaret ka talaga nung ano ba? Hindi yung lokaret, anak. Tinuruan kita kung paano maging tough sa buhay mo. Yan ang gustong ni Pangulong Duterte sa inyo. Na ilaban niyo yung karapatan. Hindi kayo pag ganun-ganun. Yung kriminal. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ano yung approach ng mga polis sa kriminal? O pare, sumuko ka na.
Ganon pwede ba yun? In Ilonggo accent? Oy, pusher, andyan na ako, sumuko ka na dong, Toto. Di ba? Suko ka na, Toto. Hindi naman ganon, lalo na kang mga kriminal katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Mafia sila. Gumugurgur ng tao yung mga yan. Nag-hire nga ng assassin para sa akin yung mga puki ng inang yan. O, ganyan ba ang approach mo? Kapag nakita ko yung mga pinadala ni Lisa Tanas dito, pinadala ng mga hayop na yan, akala niyo wala akong pang ganun dun sa sasakyan ko. Gaganon ko kayo, lalambon ko kayo para kayo mga karabaw. Sige. I'm telling you, katatapang nyo ha, porket kawak nyo pera ng bayan. Oh, what else? Ang sinasabi niyo sa Pangulo, puro na lang paninira. Oh, sinabi ng Pangulo paulit-ulit, my job as a president was never easy and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal pulburon na paborito ni Bangag. Ako lang nagdagdag doon. Firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility. Sabi niya, sa lahat ng nagawa ng mga pulis pursuant to my order, ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. See how selfless ang Pangulong Duterte. At his age, wala siyang pakialam makulong. Kasi, ang gusto niya, sinabi naman niya na pag nanglaban, anuhin mo. Tarayin mo ng bonggang-bonga kasi ay makamatay. Alam mo, I'll tell you something dito sa Amerika. May kukwento lang ako. Meron akong kaibigan. Ito yung mahirap sa batas. May kaibigan ako na mayroon siyang kapitbahay sa apartment. Nasa taas siya, nasa baba yung kapitbahay. Ano to, puti. So, konting galaw lang nila, kumakatok, ginaganon ng puti. Ginaganon ng puti, ganyan. Estudyante yung kaibigan ko dito. Nangyari to mga couple of months. Nasa process siya ng kanyang papers, kaya medyo natakot ng konti, nagano sa akin. Student visa siya. Sabi niya sa akin, Claire, anong gagawin ko? Sabi kong gano'n. Sabi niya, kasi, ginaganon daw yung kanilang apartment. Sabi ko, maglagay ka ng camera dyan. Wala silang camera doon sa apartment nila Maglagay ka ng balisong dyan. Sabi ko sa kanya, baseball bat or something, ganito, ganyan, ganon. Ilang beses yun? I think 2 months, 3 months ago, nag-consult sa lawyer. Nag-report pa siya sa police, sagot sa lawyer. Ang tanong niya is ito, ano ang gagawin ko? Kasi may mga may mga parang pagbaban, natatakot na siya kasi hindi niya alam ba, kurto utak mo na sa ilalim. Sabi niya, sa lawyer, nagtanong siya, yung mga legal ba niya na pwede niya